Ika-73 kabanata. Habang papalapit si Basil sa bumagsak na si Beast, ay isang malakas na presensya ang bigla na lamang niyang naramdaman. Wala siyang ideya kung saan iyon galing. Ngunit nang makita niya ang pagtalsik papalayo ng mga bato at ng lupang tumabon kay Beast, ay napaatras na lang siya bigla. Bahagyang kumawala ang hangin at ang paligid ay yumanig. Nakita niya ang pagkawala ng itim na aura mula sa katawan ng binatang nasa kanyang harapan. Tila isang usok iyon na unti-unting kumakalat sa paligid. Habang nangyayari iyon, ay napansin ni Basil ang paghigop ng itim na aura na iyon sa kanyang aura na naging dahilan upang siya ay makaramdam ng takot sa mga pwedeng mangyari. Ang kaninang matapang niyang imahe ay napalitan ng isang natatakot na demon. Nanginginig ang kanyang katawan. Habang siya nga ay napapaatras, ay bigla na lamang siyang napaupo sa lupa nang manghina ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ng oras na iyon ay nasa palad siya ng isang napakamakapangyarihang nilalang. Sa tagal na ni Basil na nagmamata sa dead zone at sa labas nito ay parang ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Hindi niya inakalang may ganitong nilalang pala siyang makakalaban. Habang nararamdaman niya ang pressure, ay bigla na lamang niyang naalala ang isang pangyayari noon sa kanyang nakaraan. Naisip niyang naramdaman na rin pala niya ito noon. Ito ay nang pumunta sa legion nila ang Panginoon ng lahat ng demons, ang Demon Lord. Imposible! Ito ang nasambit ni Basil sa kanyang isip. At nang mapatingin siya sa kanyang harapan, ay nakita niya si Beast sa bago nitong anyo. Sa anyo ng pagiging isang demon. Malakas ka ba? Nakangising tanong ni Beast habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula. Makikita ang mga itim na marka sa mukha nito at nakalabas pa nga ang pangil nito. Kasabay rin nga ng mga salitang iyon ay ang pagbaon ng katawan ni Basil sa kinauupuan nito. Ni isang salita ay wala nang lumabas sa bibig ni Basil at napapikit na lamang siya nang hawakan ni Beast ang kanyang mukha gamit ang isa nitong kamay. Sumagot ka. Mahinang sambit ni Beast sa may tainga ni Basil. Mula sa lupa ay iniangat niya ito na parang wala lang at inilapit ang kanyang mukha sa tabi nito. Ang boses na nagmula kay Beast ay naging isang kilabot sa ugat ni Basil at kahit gustuhin niyang magpumiglas at kumawala ay wala na siyang lakas para magawa ito. Hindi na rin siya makahinga dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang mukha. Mahina kang nilalang. Mahina at napakawalang kwentang demon. Sambit ni Beast at pagkatapos ay iniangat niya ng mas mataas si Basil sa ere. Ay ang walang pagkaalinlangan niyang pagpisa sa ulo nito na tila isang itlog. Sumabog sa harapan ni Beast ang maraming dugo mula sa ulo ni Basil at ang utak ng kanyang pinaslang na ito ay nalaglag sa lupa at nagkahati-hati na lamang ang mga ito habang tumitibok-tibok. Kasunod din noon ay ang paglaglag ng katawan ng wala ng buhay na demon na kanina ay hawak niya sa mukha. Nakatingin lang dito si Beast at pagkatapos ay tumawa ito na tila nababaliw. Napakahina mo pala. Isa ka lang palang insektong mabilis pisain. Malakas na sabi ni Beast at muli siyang tumawa na siyang nagpayanig sa paligid. Kasunod noon ay agad siyang naghanap ng sunod na lalabanan at nang makaramdam siya ng isang malakas na presensyang malapit sa kanya ay agad niya itong pinuntahan. Naglaho na lamang siya basta at sa isang kisap ng mata ay alikabok na lamang ang makikita sa dati nitong kinatatayuan. Nang mga oras na iyon, ang malakas at nakakatakot na presensya ni Beast ay mararamdaman lamang ng sino mang lalabanan niya at mapapalapit sa kanya. Walang kamalay-malay ang marami na habang sila ay abala sa pakikipaglaban ay may isang halimaw ang bigla na lamang bubulaga sa kanilang harapan nang hindi nila nalalaman. Mga hibang na bayani ng maliwanag na bahagi. Sambit ng demon na si Kari, ang swordman na busy general ni Sargus. Ito ay matapos niyang magawang sugatan ang katawan ng dalawang lumalaban sa kanya.
Ito ay ang mag-amang Hevea. Bumagsak si Lasty at ang ama naman nitong si Brazil na kasalukuyang nakahawak sa kanyang dumurugong tagiliran dahil sa hiwa na nilikha ng kanilang kalaban. Bumangon ka, Lasty. Hindi pa tayo natatalo. Malakas na sinabi ng ama ni Lasty na matikas na tumayo habang nagliliwanag ang pula nitong aura. Opo. Bulalas naman ni Lasty na mabilis na bumangon sa kabila ng sakit ng mga tumamang atake sa kanya. Kasalukuyan pa rin nagliliwanag ang asul nitong aura. Ngunit nananatiling maliit ito dahil sa lakas ng black aura na bumabalot sa paligid nila. Malawak ang sakop ng itim na aura ng kalaban nilang si Kari. Kaya ang mag-ama ay medyo nahihirapang kumilos lalo't nakatanggap sila ng pinsala sa simula ng kanilang pakikipaglaban dito. Isa pa, wala pa itong natatamong pinsala at makikitang buong buo pa rin ang lakas na mayroon ang demon na ito. Masyado ninyong pinapatagal ang labang ito. Kailangang tapusin ko na kaagad ang inyong kahibangan. Sambit ni Kari at bahagyang huminga ito ng malalim. Matapos iyon ay biglang nabalot ng itim na aura ang mga talim ng dalawa nitong espada. Kumawala ang malakas na hangin mula sa kinatatayuan nito at matapos iyon ay nakita ng mag-amang Hevea ang isang nakakatakot na imahe mula sa black aura ng kanilang nasa harapang kalaban. Humanda ka, Lasty. Hindi maganda ito. Tatapusin na tayo ng isang ito. Bulalas ni Brazil sa kanyang anak. Nagpalabas siya ng maraming red aura, ngunit batid niyang hindi ito sapat lalot kung gagamitin niya ang kanyang ability na humaba ay baka mas mapadali ang kanilang buhay. Mukhang minala sila dahil sa dinami-rami ng makakaharap ay isang may abilidad pa na humiwa ang napatapat sa kanila. Ang kahinaan ng kanilang pagiging goma. Nahihirapan akong kumilos, ama. Mas lumakas ang kanyang aura at pinapaliit nito ang aura ko. Sambit ni Lasty na napangiwi habang nanginginig ang mga tuhod. Sinusubukan niyang tumayo ng maayos pero wala siyang magawa dahil hindi sapat ang aura na mayroon siya para sabayan ang napakalaking itim na aura ng kanilang kalaban. Si Kari naman ay yumuko at ibinaba ang mga binti na mahahalatang kumukuha ng buwelo sa gagawing atake. Ang hangin nga mula sa kinatatayuan nito ay mas lalong lumakas at sinabayan pa ito ng pagngisi dahil sigurado na siyang mapapatay niya ang dalawa. Katapusan na ninyo. Sambit nito at alikabok na lamang ang nakita sa kinatatayuan nito matapos na maglaho ito. Nakita ni Brazil ang mabilis na pagbulusok patungo sa kanila ni Kari at napalunok siya dahil wala na siyang maisip na ibang paraan upang mapigilan ito. Kaya bago pa man makalapit ito sa kanila ay ikinalma niya ang kanyang sarili at biglang humigop ng hangin. Kasunod nga nito ay ang paglaki ng kanyang kaliwang kamao at braso. Habang ginagawa niya iyon ay humaba naman ang isa niyang braso at mabilis na hinawakan ng anak. Dito nga'y buong lakas niyang ibinato ito palayo. Kailangang makaligtas ka, Lasty. Naniniwala akong magiging okay rin ang lahat. Sambit ni Brazil habang sumisilay ang ngiti sa labi nito. Sa kabila ng panganib na papalapit sa kanya ay nagawa pa rin niyang ipakita sa kanyang anak ang kanyang kakalmahan. Ama, huwag mong sabihin. Sambit ni Lasty habang mabilis na tumilapon papalayo. Ang luha mula sa kanyang mga mata ay dahan-dahang sumama sa hangin. Naalala niya ang pag-aalaga sa kanya ng ama niya. Kasama siya nito lagi sa mga pagsasanay at tinuruan siya nito kung paano maging isang malakas na bayani. Gusto pa sana niyang makita nito na magiging bayani rin siya tulad nito. Subalit, hindi nila inaasahan ang labang ito. Ang existence ng mga demon pala ang maghihiwalay sa kanilang mag-ama. Sa mga oras na ito, alam niyang ang kanyang ama ay mapapatay ng kalaban at wala siyang magagawa upang pigilan ito dahil mahina pa siya. Pagkabagsak ni Lasty sa lupa ay naramdaman niya ang paghina ng pressure na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Kaya nga agad siyang tumayo at balak niyang puntahan ng kanyang ama para ito'y iligtas. Subalit may mga kamay na humawak at pumigil sa kanyang gagawin. Huwag mo nang ituloy ang balak mo, Lasty. Bulalas ni Bruce na kasalukuyang nagliliwanag ang asul na aura. Kasama rin ito si Nakiba at Sue na kasamang pinipigilan ng binata.
Sinakripisyo ng ama mo ang kanyang buhay para iligtas ka. Kaya huwag mong sayangin ang ginawa niyang iyon. Seryoso namang sinabi ng barbarong si Su na nagliliwanag din ang asul na aura. Magkakasama ang tatlo kanina at nagawa nilang tumalo ng mga hindi kalakasang demon. Nakita nga nila ang demon na nakakalaban ng mag-amang Hevea kanina at gustuhin man nilang tumulong ay hindi nila magawa dahil naramdaman nila ang pagbigat ng paligid sa paglapit nila rito. Lasty, kailangang manalo tayo rito. Hindi tayo lalaban ng mano-mano pero kailangan natin bigyang suporta ang mga kasamahan nating may kakayahang lumaban sa mga mas malalakas na kalabang narito. Sambit naman ni Kiba na nasa anyo ng pagiging isang taong lobo. Nagliliwanag din ang asul nitong aura ng oras na iyon. Napakuyom naman si Lasty ng kamao sapagkat tama ang mga sinabi sa kanya ng mga kasamahan niya. Sa level ng kanilang mga aura ay hindi pa nila kayang tumalo ng mas malalakas na demon at ang tanging magagawa nila ay ang umasa at magtiwala sa mas malalakas nilang mga kasamahan dito. Samantala, isang napakalaking suntok ang ginawa ni Brazil sa kanyang kalabang demon. Ang kanyang pinalaki at pinatabang braso at kamao ay sinalubong ang papalapit ng sikari. Balot na balot ito ng pulang aura, ngunit ang goma ay mananatiling goma laban sa isang matalim na espada. Tinanggap mo na ang iyong kamatayan? Nakangising winika ng demon na kasalukuyang nagliliwanag ang mapulang mga mata at sa pagdadaop ng kanilang mga atake ay kumawala ang isang napakalakas na hangin. Ang kanyang talim ay humaba at bumaon ito sa malaking braso ng kanyang kalabang hero. Napangiwi si Brazil nang maramdaman ang masakit na paghiwa ni Kari sa kanyang laman. Sinubukan niya yung labanan subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang lumitaw na ito sa kanyang harapan. Nagiging kilalang bayani ang isang individual kapag sila ay namatay sa isang pakikipaglaban. Sambit ni Kari at kumawala ang napakalakas nitong itim na aura. Kasunod nito ay ang paglampas ng talim ng sandata nito sa katawan ng nasa kanyang harapan. Isang malakas na hangin ang lumampas sa katawan ni Brazil at nagpintig ang kanyang pakiramdam matapos iyon. Nilampasan pa siya ni Kari na makikitang nakangisi matapos iyon. Sa pagtayo ng tuwid ng demon na ito ay siya namang pagbagsak ng nahating katawan ni Brazil Hevea sa lupa. Ang pula nitong aura ay dahan-dahang humina hanggang sa ito'y maglaho ng tuluyan. Bumalo ng luha mula sa mata ni Lasty nang maramdaman ang pagkawala ng presensya ng kanyang ama. Kasabay rin ito ay ang mabilis na paghila sa kanya ng tatlo niyang mga kasamahan. Kailangan na nilang lumayo dahil kung mananatili sila rito ay baka bigla silang puntahan ng demon na iyon. Kung makakasigaw lang sana si Lasty ng mga oras na iyon ay baka umalingaw-ngaw na ito sa buong lugar habang siya ay umiiyak. Hindi niya akalain na sa araw na ito pala mamamatay dahil sa isang pakikipaglaban ang kanyang napakabait na ama. Magiging bayani ka, Lasty, at alam ko iyon. Nakangiti ang labi ni Brazil nang ito ay mawala ng hininga. Kahit nadihado sila ay buo pa rin ang tiwala niyang malalampasan nila ito. Sa labang ito ay hindi mawawala ang mamamatay at isa siya sa mga mapapabilang dito. Walang kwentang bayani. Sambit ni Kari matapos dilaan ang talim ng kanyang dalawang espada upang alisin ang dugong bumahi dito dahil sa ginawa niyang pagtalo sa isang kalaban. Hindi na niya hinanap ang anak nito dahil ang gusto niya ay makahanap ng isang malakas na kalaban sa mga nandito para siya ay masiyahan. Ibinabana ni Kari ang kanyang depensa upang muling maglakad. Subalit ng oras na iyon ay isang malakas na atake ang biglang lumampas sa kanyang katawan nang hindi niya inaasahan. Kasunod ng paglampas noon ay ang isang malakas na pagsabog sa kanyang likuran dahil sa ataking iyon na sigurado siyang gawa ito ng isang espada. Gumuhit ang isang mahabang sugat sa kanyang katawan dahil doon at kung hindi siya isang demon ay baka nahati na rin ang kanyang katawan sa dalawa. Nakaramdam siya ng sakit pero agad din niyang pinaghilom iyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas malakas na black aura na siyang nagpalakas din ng hangin sa paligid. Pagkatapos noon ay isang matandang may hawak na espada ang seryosong nakatayo sa kanyang harapan. Nagliliyab ang red aura nito. Maputi na ang buhok nito at makikita na ang kulubot sa balat
Subalit ang tikas ng katawan nito ay naroon pa rin. Hawak nito ang isang espadang may pulang talim. Hindi rin basta-basta ang talim nito na may kahabaan kaysa sa normal. Kumakawala rin ng malakas na hangin sa kinatatayuan nito at nagagawa rin itong sabayan ang aura na pinapakawalan ni Kari. Mukhang ikaw yata ang hinahanap ko. Malakas ka para sa isang matanda. Sambit ni Kari na nagliwanag ang mapulang mga mata matapos na hawakan muli ang kanyang dalawang espada. Nabatid niyang malakas ang kanyang kaharap sapagkat nagawa siya nitong sugatan. Sa legion kasi nila ay iilang demons lang ang nakakagawa nito sa kanya. Kaya nga mas lalo siyang naging interesado sa kalabang ngayon ay nasa kanya na ring harapan. Patawad Brazil, nahuli ako. Mahinang sinabi ng matandang nakasuot ng formal na kasuotang kulay pula. Nagmadali siyang pumunta rito para sana iligtas si Brazil at ang anak nito, subalit nahuli siya sa pagdating. Kaya upang maipaghiganti ang Rubberman, ipinapangako niyang tatalunin niya ang demon na ito kahit na mas nakakalamang ang level ng aura nito. Mula naman sa malayo ay nakita ni Lasty ang paglitaw ng matandang iyon. Kilala nila kung sino iyon at hindi nila akalaing may taglay itong malakas na kapangyarihan. Nakikita kasi nila na nagagawa nitong makipagsabayan sa aura na pinapalabas ng kaharap nitong demon. Isa siya sa 8 BOT. Isa rin siyang retired hero ng Purif. Pero alam kong ng kabataan niya ay siya minsan ang binansagang pinakamalakas na swordman ng mundo. Mahinang sambit ni Sue habang nakatingin sa direksyon ng dalawa. Si Sir Ryuma Blandor. Nakilala rin ito dahil sa espada niyang may pula at mahabang talim na tinatawag na Norimitsu. Ayon sa alamat, ito ay ang espadang nakagawa ng isang ataking nagawang marating ang kalangitan nang hiniwa nito ang isang halimaw. Napakatagal ng panahon ang nakakalipas. Isang mahinang paghinga ang kumawala mula sa matandang si Ryuma. Sa kabila ng edad nito ay nagagawa pa rin itong lumaban sa mga mas batang individual. Nagretiro man ito sa pagiging bayani, hindi naman ito huminto sa paggamit ng kanyang tanyag na espada. Sabay na naglaho si Kari at Ryuma at kasunod noon ay ang malakas sa pag-alingaw-ngaw nang magtama ang kanilang mga espada. Kumawala kaagad ang hangin at ang demon ay nabigla dahil hindi basta-basta ang lakas na mayroon ito. Ngumisi si Ryuma at kasunod noon ay biglang napaatras si Kari. Mabilis nga itong sinundan ng isang malakas na atake mula sa matanda. Nabigla at dahan-dahang napangiti si Kari nang maramdaman niya ang muling paghiwa ng matanda sa kanyang dibdib. Kumawala roon ang dugo at siya ay napaatras dahil sa sakit at lakas noon. Kung ganoon, kailangan ko nang gawin ang full demon form ko. Nakangising sambit ni Kari at ang kanyang aura ay biglang kumawala nang higit sa normal nitong lakas. Unti-unti ring nayanig ang paligid. Ngunit kasalukuyan pa lang siyang nagbabagong anyo ay naramdaman na lang niya ang muling pagtagos ng isang malakas na atake sa kanyang katawan. Hindi iyon isa, kundi napakarami noon. Nilampasan ni Ryuma si Kari na naging bukas ang depensa habang nagpapataas ito ng kapangyarihan. Ang malakas na hangin ay kumawala at kasunod noon ay ang pagkahati-hati ng katawan ng demon kasama na rin ang espada nito. Isang malakas na paghingal ang mapapansin sa matandang si Ryuma matapos ang ginawa nitong sorpresang pag-atake. Ginamit niya ang nasa 80% ng kanyang malakas na pulang aura upang isama sa atake niyang iyon. Utak ang ginagamit sa pakikipaglaban. Hindi ako ang uri ng tao na naghihintay sa paglakas ng kalaban. Dahil sa oras na magbigay ito ng bukas na depensa, ay hindi ako magdadalawang isip na ibuhos ang lakas ko para atakehin ito ng walang kamalay-malay. Mahina pang winika ni Ryuma habang nagdidilim ang paningin matapos ang malakas na ataking kanyang ginawa. Sinundan pa nga iyon ng pagsabog mula sa iba't ibang parte ng lugar dahil sa pwersa ng binitawan niyang atake. Hindi lang iyon isa, kundi isang napakaraming pagwasiwas gamit ang kanyang espada. Sina Lasty naman ay napanganga nang makita iyon. Bumagsak si Kari at naglaho ang itim nitong aura. Sinyalis iyon na mabilis na tinalo ni Ryuma ito. Napaluhod ang matanda dahil nakaramdam siya ng sobrang pagod
dahilan upang magtakbuhan sina Lasty palapit dito upang ito ay alalayan. Dala na rin ang katandaan ni Ryuma, kaya nga wala na itong lakas upang makipaglaban sa iba pa nilang kakaharapin. Ika-74 na kabanata. Inihanda ni Nakuro ang kanilang sarili nang palabasin na nga ni Sargus ang mga itinatago niyang sandata, ang kanyang 3 puppets. Kailangan na nating mag-iingat lalo. Bihira lang palabasin ni Sargus ang mga ito, kaya wala akong maiibigay na impormasyon sa inyo tungkol dito. Seryosong winika ni Kuro na kasalukuyang nagliliyab ang asul na apoy sa dalawa nitong balikat. Nasa likuran niya ang 2 estudyante ng Purif School, ang 2 demon na sina Ryzen at Speed. Bahagyang napaatras si Speed habang pinagmamasdan ng mga puppets na nasa harapan nila. Napalunok siya dahil parang kay lakas ng mga ito kung titingnan. Pero ikinuyom niya ang kanyang 2 kamao. Pagkatapos nito ay isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na mas nagpalakas sa aura nitong itim na nahahaluan ng kulay ng pinakamahinang aura, ang violet. Sir Kuro, hanggat kasama mo kami hindi tayo matatalo. Bulalas ni Speed na ikinangisi ng matanda at ikinaseryoso naman ni Ryzen. Si Speed, kahit mapanganib ang kanilang labang kakaharapin, ay nananatiling positibo. Hindi tuloy na iwasan ni Kuro na matuwa sa ugali nito. Sa hindi nga inaasahang sandali ay isang imahe ang biglang rumihistro sa kanyang isip ng mga oras na iyon. May isang kakilala siya sa kanyang nakaraan na biglang humulma sa mukha ng binata nang makita niya ang pagngiti nito sa kanya. Speed, dahil sa sinabi mong iyan ay lalo akong ginanahan. Sambit naman ni Ryzen na biglang sumiklab ang itim na aura. Naramdaman ni Kuro ang mga malalakas na aura sa kanyang likuran, kaya mas lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa na matalo nila si Sargus kung magpapatuloy silang ganito. Ano pa bang pinag-uusapan ninyo? Ani Sargus na kanina pang pinapanood ang tila bulungan ng 3 mula sa kanyang kinatatayuan. Gumalaw ang mga daliri niya at kasunod nito ay ang paggalaw ng kanyang mga puppets na pinangunahan ng pinakamabilis, ang Crow. Naglaho ang pinakamapayat na puppet ni Sargus na sinabayan din ng paggalaw ng 2 pang mga puppets na nagpayanig agad sa paligid. Kasabay rin noon na yung pagsiklab ng mga mata ni Speed. Dahil sa mas pinalakas niyang aura, ay mas naging malakas din ang abilidad niya. Naglaho silang 3 at biglang lumitaw sa harapan ni Sargus na ikinagulat kaagad nito. Masyado kayatang nagiging kampante Sargus. Sambit ni Kuro na nagliliyab na kaagad ng mainit na blue flame ang kanang kamao. Kasunod din ito ay ang biglang pagpigil ng paggalaw sa paligid. Ginamit naman ni Ryzen ang kanyang abilidad na chronokinesis. Pinahinto niya ang oras at si Sargus ay biglang hindi nakagalaw sapagkat idinamay ito ng binatang demon sa mga maaapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Sumiklab ang asul na apoy ni Kuro nang ang suntok niya ay dumiretso sa mukha ni Sargus. Ngunit bago pa man iyon mangyari ay napabulalas na kaagad si Speed dahil nakita niya ang mangyayari. Umatras kayo! Bulalas ni Speed at mula sa itaas nila ay biglang lumitaw ang puppet nitong si Crow. Isang pagngisi ang sumilay sa labi ni Sargus habang ang kanyang itim na aura ay malakas na humarang sa asul na apoy ni Kuro na tatama sana sa kanyang mukha. Winasak ni Sargus ang epekto ng ability ni Ryzen at pagkatapos ay mabilis niyang pinagalaw ang kanyang mga daliri. Nasa ilalim na kaagad ng lupa ang isa niyang puppet. Bulalas ni Speed na mabilis na umatras palayo. Subalit pag atras niya ay isang bukas na hawla ang sumalo sa kanya nang hindi niya inaasahan. Ito ay ang nakabukas na katawan ng puppet na si Black Ant. Ang kinatatayuan naman ni Ryzen at Kuro ay biglang lumubog na naging dahilan upang ang kanilang katawan ay mahigo pa ilalim dito. Masyado yata ninyong minamaliit ang aking mga puppets. Sambit ni Sargus at napatingin siya sa direksyon ni Speed. Ang ability nito ay napakalaking tulong para sa kanilang legion
kaya gusto niyang makuha ito ng buhay. Napatingin siya sa aura nito at nakaramdam siya ng hindi pangkaraniwan mula rito. Kaya bago pa man iyon lumabas ng lubusan, ay kailangan na niyang mahuli ito ng mabilisan. Locked. Sambit ni Sargus matapos pagalawin ng kanyang mga daliri. Naipasok ni Black Ant ang katawan ni Speed sa loob at mabilis itong nagsarado. Ang mga kahoy nitong pangsarado ay mabilis na tumiklop at ang malakas na itim na aura ni Sargus ay agad ding bumalot dito. Kasabay rin ng pangyayaring iyon ay ang pagpapakawala ng crew mula sa itaas ng napakaraming karayom na may mga lason. Poisoned needles. Wika pa ni Sargus at ang sumasakmal namang likod ng puppet niyang salamander na nasa ilalim ng lupa ay mabilis na sumara upang hindi na makawala ang dalawa nitong biktima. Naging maagap naman si Kuro at mabilis niyang ginamit ang kanyang abilidad na apoy. Binalot niya ang sarili niya ng blue flame at pagkatapos ay mabilis na lumipad pa itaas. Dumiretso siya sa ere at tinupok niya ang lahat ng karayom na pinakawala ng puppet sa itaas. Napansin din niya ang nangyari kay Speed kaya ang naging prioridad niya ay ang mailigtas ito. Subalit nang siya ay pupunta na rito ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang puppet na si Crow. Lumabas ang isang matalas na talim na may lason sa dalawa nitong braso. Pagkatapos noon ay muli itong naglaho at nakaramdam na lang si Kuro ng pagsugat sa kanya nito. Dahil sa pambihirang bilis na ipinamalas ng Crow ay nagawa nitong masugatan si Kuro na ikinangisi ng kumokontrol dito na si Sargus. Nasugatan ka, Kuro. Ni Sargus na bahagyang napangisi sa mga nasaksihan. Nagliyab naman ang apoy ng matanda. Ginawa niya iyon upang tupukin sa kanyang dugo ang lason na pumasok sa kanya. Naghilom din nga kaagad ang sugat niyang iyon. Napansin ni Ryzen ang nangyayari kay Sir Kuro. Alam niyang gusto nitong iligtas si Speed. Speed, sumagot ka. Bulalas ni Ryzen sa kanyang isip. Ginamit niya ang telepathy para kausapin ito. Sumagot ka, Speed. Buhay ka pa ba? Sigaw na ni Ryzen sa kanyang isipan. Ginamit nga rin niya ang abilidad niya upang pahintuin ang paggalaw ng puppet na nasa ilalim niya. Buhay pa ako, Ryzen. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Bulalas naman ni Speed sa utak ni Ryzen. Nakahinga tuloy ng maluwag ang binata nang malaman iyon. Sabihin mo kay Sir Kuro na huwag akong intindihin. Ang kailangan niyang atakihin ay si Sargus. Winika muli ni Speed sa isip ni Ryzen at pagkatapos noon ay wala nang narinig pang mga salita ang binata mula sa kasamahan niyang nilamon ng puppet ni Sargus. Sa loob ng katawan ng puppet na Black Ant ay walang anumang makita si Speed dahil sa labis na dilim dito. Tila ba may kung anong enerhiya rito ang pumipigil sa kanya na kumawala. Wala rin siyang maramdamang kahit ano. Kanina'y kausapan niya si Ryzen gamit ang kanyang isipan pero mabilis din itong nawala nang hindi na niya marinig ang boses nito mula sa labas. Sinusubukan ni Speed na gumalaw ngunit wala siyang maramdamang kahit ano rito. Pakiramdam niya sa loob ay lumulutang siya sa kawalang wala siyang kaalam-alam. Paano ako makakatakas dito? Tanong ni Speed sa kanyang sarili at pagkatapos noon ay nakaramdam na lang siya ng isang hindi inaasahang antok. Dahan-dahang bumigat ang kanyang mga mata hanggang sa hindi na niya naiwasang mapapikit. Samantala, nang makita naman ni Sargus iyon ay naisip niyang ibalik muli sa Azazel ang kanyang puppet na si Black Ant. Unang-una, wala siyang intensyong patayin si Speed dahil ang gusto niyang gawin dito ay maging kampon ito. Iginalaw niya ang kanyang mga daliri at isang itim na portal ang lumitaw sa itaas ng puppet na may hawak kay Speed. Mabilis naman itong napansin ni Kuro, kaya nga mabilis niya itong tinungo. Ngunit bago pa man ito gawin ng matanda, ay pinigilan na siya ni Ryzen. Sir Kuro, si Sargus ang intindihin ninyo. Okay lang si Speed, sinisiguro ko iyon sa inyo. Sigaw ni Ryzen mula sa ibaba. Mabilis nga siyang tumalon palayo sa lupang humihigop sa kanya. Mabilis namang nagtiwala si Kuro doon, kaya naman biglang naglaho ang matanda at dumiretso patungo kay Sargus na nakangiting pinapanood siya mula sa pwesto nito. Hindi ko gusto ang tingin mo, Sargus. Sigaw ng matanda at mula sa mga apoy nito ay lumabas ang samo nito. Kasunod noon ay ang pagkawala ng dambuhalang Phoenix mula sa kanyang asul na apoy na nagawa ngang pagliwanagin ang buong paligid.
Humuni ito ng malakas at pagkatapos ay inutusan ito ni Kuro na atakihin ang kumokontrol sa mga puppet na si Sargus. Tapusin mo siya, Garuda! Sa mga salitang binitawan ni Kuro ay mabilis na tumugon ng kanyang summon dito. Pagkatingin nito sa direksyon ni Sargus ay mabilis na umikot ito sa ere. Kasunod nito ay ang pagbulusok pa ibaba ng napakalaking apoy na ibong ito. Si Sargus naman sa kabila ng kakampantihan ay nagawa pa rin hindi umalis sa kinatatayuan. Nasisilaw siya sa liwanag ng apoy na dala ng Phoenix, pero hindi siya nagpatalo rito. Ang kanyang itim na aura ay muli niyang pinakawalan at tila sinalubong nito ang liwanag na dala ng summon na aatake sa kanya. Tingnan ko ngayon kung may magagawa ka pa rito, Kuro. Bulalas pa ni Sargus at ang kanyang aura ay naging napakaraming itim na sinulid. Mabilis niya itong pinakilos at ibinaon sa nagliliyab na katawan ng malaking apoy na ibon. Hindi mo makokontrol ang Garuda! Sigaw ni Kuro at gamit ang kanyang asul na apoy ay pinagliyab niya ang kanyang sarili at idinagdag sa apoy na dala ng kanyang summon. Isang pangngisi naman ang sumilay sa labi ni Sargus na patagong iginalaw ang kanyang kabilang mga daliri. Mula nga sa likod ng matanda ay mabilis na lumitaw rito ang puppet nitong si Kro. Bukas ang likod mo, Kuro. Sambit ni Sargus at dito ay mabilis na dumiretso ang mga may lasong talim ng puppet sa katawan ng matandang gumagamit ng apoy. Isang malakas na hangin ang biglang kumawala nang hindi inaasahan. Mula sa ibaba ay buong lakas sa tumalon si Ryzen para iligtas si Kuro. Mabilis niyang ginamit ang kanyang abilidad at pinahinto niya ang paggalaw ng Kro. Si Kuro nga ay nagdilim ang paningin ng mga sandaling iyon. Para manalo sa labang ito, kailangan niyang pagkatiwalaan ang kanyang mga kasama. Nakita niya ang gagawin ng isang puppet ni Sargus ngunit kailangan niyang palakasin ang apoy ni Garuda para hindi mailagay ng kalaban ang itim nitong mga sinuli dito. Hindi niya inintindi ang nasa likod niya bagkus ay nag-focus siya sa kanyang summon. May tiwala ako sa inyo. Tutulungan ninyo akong matalo si Sargus, hindi ba? Ryzen at Speed. Malakas na winika ng fireman at kumawala lalo ang red aura nito. Si Ryzen naman ay nagliwanag ang mapulang mga mata at ang kanyang aura na itim ay mas lumakas. Ang kanyang sungay ay mas humaba at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga markang itim sa kung saan saan. Full demon form! Bulalas ni Ryzen na maririnig na nag-iba ang boses. Kasunod nga noon ay ang mabilis niyang pagsuntok sa mukha ng puppet na si Kro. Walang naramdamang pagkawasak si Ryzen sa bahaging tinamahan niya, pero nagawa niyang pabagsakin mula sa ere patungo sa lupa ang puppet na iyon. Anong klaseng katawan mayroon ng puppet mo, Sargus? Bulalas ni Ryzen na nagkaroon ng kaunting paghingal sa bago niyang anyo. Ito ang unang beses na ginamit niya ito kaya nanibago ang kanyang katawan dito. Yumanig ang paligid nang bumagsak sa lupa ang katawan ng puppet na kanyang sinuntok. Nakita pa nga iyon ni Sargus ngunit wala siyang pag-aalala sa nangyaring iyon. Kasunod nga noon ay ang pagbagsak sa kanya ng dambuhalang katawan ng apoy na summon ni Kuro. Isang napakalakas na pagsabog ang kumawala na sinabayan ng pagsabog ng malaking asul na apoy sa paligid. Yumanig ang paligid at ang hangin ay kumawala ng napakalakas dahil doon. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas na demon dito, hindi ka makakaligtas sa init ng apoy ng Garuda ko. Winika pa ni Kuro na may kaunting hingal na rin na naramdaman matapos iyon. Kumusta na si Speed? Tanong kaagad ni Kuro kay Ryzen. Napatingin din sila sa direksyon na kaninig kinalulugaran ng isa sa tatlong puppet ni Sargus. Wala na roon ang Black Ant. Mabilis nila iyong hinanap, subalit biglang umatungal ang summon ni Kuro na naging dahilan upang mapalingon sila rito. Natuon ang atensyon nila sa dambuhalang ibon na biglang ikinampay ang nagliliyab na pakpak na tila sinusubukang lumipad muli pa itaas. Napalunok si Kuro sa sunod niyang nasaksihan. Kasabay ng malakas sa pagkawala ng hangin ay ang unti-unting pagbalot ng mga itim na sinulid sa katawan ng kanyang dambuhalang Phoenix. Full demon form. Sambit naman ni Sargus na nababalot ang buong katawan ng nag-uumapaw na itim na aura. Nagpapalit ito ng anyo at habang nangyayari iyon, ang lahat ng mga nasa paligid ay nakaramdam ng isang nakakapangilabot at nakakatakot na presensya.
Ang lahat ay nakakita ng isang nanlilisik na pulang mga mata sa kanilang isip at ang karamihan ng mga nasa panig ng Purif ay napaupo dahil sa hindi maipaliwanag na kabang dinulot noon. Pakiramdam nila ay may isang napakasamang nilalang ang tutusok sa kanilang mga puso ng oras na iyon. Magaling, Kuro. Kinailangan ko pa itong gamitin para lang makaligtas sa pinsalang ibibigay ng atake mo. Mahinang winika ni Sargus at sa paghakbang ng isang paa nito ay siya namang pagkalat ng isang napakalakas na presensyang noon lang mararamdaman ng mga taga-Purif.